So ano ba yung mga sample in-demand services ngayong taon? So ito magbibigay ako ng mga example ng mga services para meron kang alam kung ano ba yung mga pwedeng services na i-offer mo. Kung meron ka naman mga hidden talent dyan or mga skill set na meron ka pala dito sa sasabihin ko. So listen carefully kung ano yung mga services na pwede mong i-offer dito sa online. So, ang unang services is writing or content writing. Ang content writing or writing is ikaw yung gumagawa ng topic. Ikaw mag-isip ng title, ng topic, at ng script kung ano yung isi-shoot or kung ano yung videohan or gagawa ng content ng client mo. At pwede kang kumita dito na 40,000 to 80,000 a month. Next is blog writing. Gumagawa ka ng mga articles at gumagawa ka ng mga pwedeng sabihin sa loob ng mga blog like yung Rappler at etc. Depende yan sa topic na gagawin mo. So dito is pwede kang kumita ng 40,000 every month. Next is SEO. Ano ba yung SEO? Ang SEO ay sila gumagawa ng mga tags para mas maging visible ang kanilang mga content or mga website or kanilang social media doon sa Google. At ino-optimize nila yung website at depende kung ano yung ino-optimize nila para mag-rank up sila doon sa Google searches. Kunyari, nag-search ako ng how to be rich at yung pinakaunang makikita ko doon, sila yung pinakamarunong na mag-SEO. Kapag meron kang makikitang ad sa gilid, that's called advertisement. Kapag SEO yan, wala siyang advertisement pero siya pa rin yung nasa pinaka top searches doon sa how to be rich. At sila gumagawa nun kung paano sila mapataas doon sa SEO. Sunod is email marketing. Sila gumagawa ng market research at ng marketing plan kung paano nila i-implement yung email strategy nila. Kung ano rin ilalagay doon at kung ano mga sales tactic or strategies para mag-grow yung kanilang business using email marketing. Next is market research. Sila yung gumagawa ng mga market research kung ano ba yung booming ngayon, ano ba yung mga mabebentang products ngayon na pwede nilang gawing product online. Sila rin nagre-research kung ano ba yung demographics, mostly mga babae ba, mga lalaki, 25 ba, 28 ba, ano ba yung mga interest nila, mahilig ba sila sa aso, mahilig ba sila sa mga movies, at etc. Sila gumagawa ng research doon sa kada product na nire-research nila. Ginagamit ito ng mga e-commerce at ng iba pang mga businesses para mag-grow or para makapaghanap ng complementary products doon sa main products nila. Next is social media management. Social media management is sila yung nagmamanage ng mga social media like Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Sila yung nagmamanage ng mga yon. Sila nagpo-post, sila nag-i-schedule post, sila gumagawa ng content ideas, sila nagbahala nag-research ng mga hashtag, sila bahala mag-research naman kung ano yung mga pwedeng ilagay na hashtag at mga another strategies para mag-grow yung mga social media ng client. Next is design and creation. Kung mahilig ka at marunong ka mag-design at marunong ka gumawa or meron kang creative mind, is pwede ka sa design at creation. Dito is gumagawa ng mga design for t-shirts, for logos at etc. At marami pang iba, basta included ang design for Photoshop, Illustrator at iba pang mga application. Sunod is graphic designing. Sila naman yung nagdi-design ng mga graphics like mga content posts na nakikita nyo sa Instagram, sa YouTube, sa mga kilalang mga tao or sila or sa mga e-com brands or sa mga kilala mo mga brands, sila yung gumagawa ng graphic designing. Kung marunong ka mag-graphic designing or mag-drawing or etc. Kung marunong ka mag-design ng something, pwede ka dito. Next is animation. Kung marunong ka mag-animation, dito is malaki rin ang pwede mong kitain dahil pwede dito gumawa ka ng mga animation for YouTube, for Instagram at etc. or for explainer videos or depende yan kung ano yung in-offer ni client. Pwede yan for website, pwede yan for health, pwede yan for explainer videos at marami pang iba. Next is art and illustration. Kung mahilig ka gumawa ng mga illustration at mga arts like yung mga abstract at pwede yan pang print on demand ng mga wallpapers at marami pang iba. Pwede ka rin kumita dito ng malaki. Next is accounting. If meron kang skills na marunong ka mag-accounting, pwede ka dito dahil kumikita rin sila dito at work from home rin sila. So next is Facebook ads. Kung marunong ka mag-Facebook ads, is pwede ka rin kumita dito dahil pwede ka gumawa ng mga ad set or mga campaigns para mag-run yung ads ng mga client mo. Depende yan if nagbebenta sila ng physical product or digital product
or nag-grow lang sila ng social media. If marunong ka mag-Facebook ads, pwede ka rin kumita dito ng malaki. Sunod is website design. Kung marunong ka mag-website design at marunong ka mag-design kung ano yung magandang itsurang website at yung mga tamang formula ng pagsunod-sunod ng mga page, if meron kang experience doon, pwede ka rin dito. And the last one is video editing. Kung marunong ka mag-edit ng mga videos like this vlog, like this course, like yung TikTok, Instagram, kahit ano pa yan, basta edited yan, pwedeng-pwede ka. Kahit yung ini-edit mo is by debut, by wedding, at marami pang iba, is pwedeng-pwede ka dito sa multi-servicing business. So, ayun yung mga pwede mong kunin na services, or kung meron kang mga skills na alam mo, pwede mo rin kunin yon. Pero ang itatakal natin sa next lesson is kung ano ba yung top services na ginagamit ko at ng mga students ko. Pero if meron kang mga services na alam mo dito, na pwede mong gawin, is pwede mo siyang gawin kaagad. So, meron ka ng skills at di mo na kailangan mag-aral kung paano gawin yung skills na yon para mas madali sa'yo. Pero if gusto mo lang malaman kung ano yung top services ko at ng mga estudyante ko, ng mga highly successful na, is watch the next lesson. So, see you!